provoke the people and it will cause civil war. Kaya nga dito sa IDSA, dito tayo dumulog para ipaalala sa lahat na dito sa IDSA ito ay bloodless revolution, na nanampalataya pa rin tayo sa Panginoon na sinasabi huwag kang pumatay. Yun ang turo sa Panginoon sa atin, Ten Commandments. We only want Marcos to sit down. Kung ako si President Marcos, huwag na akong maniwala, makinig doon sa mga nakapaligid sa kanya, because these people who are also at the side, at the circle of the President are vultures. Walang kasakiman din yan sila sa pagnanakaw. Alam natin ang mga ginagawa nila, how they steal the people's money. Sinasubmit yun, walang program of work yun. Sinasubmit nila yun, walang program of work. At the expense disposal lang sa mga lawmakers na naghingi doon at the dispense of Martin Romualdez, Sabla Damio, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Tanongin nyo, bakit sila magkukurap? Alam nyo, ang turo sa akin, no? Because I learned my integrity. Nandun na sa ibang buhay si Tatay Nene Pimentel. I served the father of local government code for 12 years. Ang turo niya sa akin, no? Na sabi niya, Ben, sino ba ang magkurap na isang leader? Ang magkurap daw na isang leader, katulad ni Presidente Marcos o Marcos, sino ba ang magkurap ni Bongbong Marcos? Dahil na mayroon na siya karanasan na kurap sila dahil sa tatay niya kurap. Ang magkukurap daw na isang leader, number one, ay yung pamilya. Pamilya ng presidente ang unang magkurap sa presidente. Sino pamilya ng Marcos? Asawa niya, kapatid niya. Ito pa rin, hindi mo ito pinagsan. Yan, haba na lang tao dito mga. Hindi na tayo nagpipatigan dahil katotohanan na makikita natin sa social media. Tempo. Wala na nila tulong. So, in short, palagi na tayo niluluko. Bakit tayo niluluko? Kaya pasalamat tayo sa social media at mayroon tayong cellphone ngayon, nakikita at nabamasa natin na sinasumbong doon kahit sino nagsusunod ng kanilang mga grupo. So, every person now becomes social media. Okay? Kasi di ba ikaw nag-vlogger ka, cellphone mo yan, makikita yan kung nag-vlog ka sa mga mundo. Di ba? So, everybody now, nagiging watchdog tayo. So, nag-elevate tayo. Nag-elevate na tayo ngayon sa ating mga issue na naman. So, we will continue that because this time, this will become a social media revolution. Di na natin kailangan yung mga mainstream media na namamayanan sila. Holes, mga malalaking media ngayon, outlet, romantis na. Pero I tell you,
Hindi na kayo. Wala na kayo. Because every person is a social medium. May cellphone kami. Di ba? Nakikita namin, nagbablog kami ngayon, na we will see all over the world what happened in INSA today. Kaya yung mga OFWs, sa totoo lang, nakambak-ambak ang mga OFWs, nagbibigay ng mga pagkain dito, nagbibigay ng mga snacks tubig, OFWs. At kahit yung mga taga dito, nagpunta na dito na nagbibig, nagbaba ng tutsi niya, mga mag-arang tutsi, nagbaba ng mga tubig at pagkain. Ibig sabihin, lahat, almost 90% of the Filipinos now in our country, gusto na nilang bumaba si Bongbong Marcos. Formality. We only need formality. Ano formality kailangan natin? We will create a 500,000 work bodies in INSA dito. Yun na ang inaantay natin. We will pray that God will bless us, that God will listen to our prayers. And this is invalid. Those. Nangyari naman sa INSA 1, nangyari naman sa INSA 2. Mangyari din sa INSA 3. Di ba? Maganda ngayon dahil nakaritin na ang atong Vice President na mamuno in case payagan ang sarili ni Bongbong Marcos na bumaba. Because I asked him, God and clear. Sino sabi mo? God and clear. Step down. Sino sabi mo? Okay, sige, sabi. Yes, doon na rin ka. Doon na rin sa wala. Diba? Tumawag sa mga mga step down. God and clear. Go to Hawaii. Ngayon na sabi niya, bayo, dali mo sa Hawaii. Nagkakalaga, dumating ka sa Hawaii. Sana rin nilagay si Bongbong kung magkaroon na yun sa Pilipinas. Bawal Hawaii. Basura! Bahala na kayo, basta mawala lang sa dyan. And they will answer. Hindi pwedeng ang ginagawa nila ngayon na pagnanakaw, paglima sa kabahayan ay hindi sila mananagot. Isauli nila yon. Sino man yung nagnakaw sa kabahayan, isauli nila yon para gamitin ng Pilipino pagpaunlad sa ating bansa. With BP Sara in Malacanang. Alam mo, text na hindi sa akin. You sick. Gusto lang ako magtrabaho. I just want to work. Hindi ako sasama sa mga anong-anong mga ginagawa ng mga tao dyan. Because I have a mandate to work. Work lang ang gusto ko talaga. O ano bang gusto natin, Presidente? Di ba yung magtrabaho, di ba? Eh, si